Ginagawa mo ba ang isang bagay dahil gusto mong mapasaya ang ibang tao? Kung kaya mong umuo sa iba, sana'y hindi mo rin tanggihan ang sarili mong kagustuhan. Kapag palagi mong piniplease ang mga tao, negatibo ang babalik sa buhay mo. Hindi lamang sa'yo, pati rin sa mga taong nakapaligid sa'yo. Habang sinusubukan mong i-please ang ibang tao, para ka lang nagsuot ng maskara at sinubukan mong gawin ang nakakapagpasaya sa kanila. Pero sa kaloob-looban mo, punong-puno ka ng pag-aalala at stress. Di ba talo ka? Pinapasaya mo sila, pero hindi mo napasaya ang sarili mo. Katulad rin ng komedyante, ang trabaho nila ay nagpapasaya ng mga tao. Pero hindi ibig sabihin na masaya rin sila sa kanilang buhay. Sa likod ng pagkakomedyanteng yon ay isang napakalungkot na pagkatao. Hindi ko naman nilalahat, pero alam nating may kanya-kanya tayong bigat na dinadala sa buhay. Bilang tao, magaling tayo sa pagpapasaya sa iba. Pero sa sarili natin, hindi natin magawa. Minsan naramdaman mong tinitake advantage ka ng ibang tao. Ginagamit lang pala nila ang iyong pleasing habit. Kaya ang pag-try mo na i-please ang iba sa lahat ng oras ay madalas na isang mas masahol na choice sa buhay mo. Ngunit paano mo mababago ang pag-uugaling ito? Tandaan mo lang ito palagi. Number 1, hindi mo mapiplease ang lahat. Kahit anong gawin mo, may mga tao pa rin na hindi matutuwa sa pinagagawa mo. Hindi sila nasisiyahan dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang iyong ginagawa o hindi ginawa. Ito ay tungkol sa kanila. Tungkol ito sa buhay nilang masalimuot. Kahit anong pleasing techniques pa ang gamitin mo, hindi mo sila mapapalapit dahil negatibo rin ang buhay nila. Kaya sila ang unang babato sa iyo ng masasakit na feedback at aabot sa punto na hindi mo maintindihan kung bakit ganon. Ginawa mo naman ang lahat. Pinasaya mo na nga, pero hindi ka pa rin matanggap. Kaya tigilan mo na ang ganitong ugali. Hindi mong misyon ang piliting sumaya ang iba. Misyon mong pasayahin ang Diyos. Ang pleasing habit kasi ay nakakasira sa pagkatao natin. Kaya kailangan natin itong tanggalin sa buhay natin. Number 2, hindi masamang tumanggi. Dapat alam mong magsabi ng hindi. Kung gustong-gusto mong mag-please ng tao, napakahirap hindian ang mga bagay. But it is vital for your own happiness, your stress levels, and for living the life you truly want. May pangangailangan ka rin para sa sarili mo. It's easier for people to accept your no if you disarm them first. Pwede mong sabihin sa kanila na wala kang oras para sa mga hiniling nila. Minsan kasi pag may ipagawa sa atin ng mga tao, mahihiya tayong humindi dahil baka magtampo sila. Kaya sinakripisyo na lang natin ang ating oras. Kung mapilit sila, huwag kang magdadalawang isip na ipahayag ang totoo mong nararamdaman. Sabihin mo na wala kang time para gawin ang demand nila o na-overwhelm ka at medyo busy sa buhay at hindi mo magawa ang gusto nilang ipagawa. Ipaalala mo sa sarili mo kung bakit mahalaga minsan ang pagsasabi ng hindi. Importante ito para malaman nila na hindi ka basta-bastang tao. So if you stand up for yourself and say no and are assertive about what you don't want, then people will start to pick up on that. People will respect you more. At sa paglipas ng panahon, ay konti na lang ang mga taong mapilit at pigilan ka. It's okay to feel a bit guilty about saying no, but you don't have to act on it. Number 3, wala silang pakialam sa'yo. Kahit ano pa ang sabihin mo, kahit ano pa ang gawin mo, wala pa rin silang pakialam. Ang mga people pleasers kasi, iniisip nila na kapag natutuwa na ang iba sa kanila, may pakialam talaga sila. Kaya nabubuo ang mga sipsip sa kumpanya dahil sila yung mga people pleasers. Ginawa nila ang mga gawain kahit hindi naman nila gustong gawin yon, para lang umangat sila. Kahit nakakasakit na sila sa iba, basta't may natutuwa naman sa kabila. Pero sa totoo lang, hindi mo naman talaga alam kung natutuwa ba sila o hindi. Dahil hindi ka naman nakapasok sa sarili nila. Sa totoo lang, wala talaga silang pakialam sa'yo. Ang mga tao ay puno ng pag-aalala tungkol sa kanilang sariling buhay. Puno ng pag-aalala tungkol sa kanilang mga anak, sa career nila, sa alagang hayop, libangan, pangarap. Ibig sabihin lang yan na wala silang oras para isipin ka pa nila. Kaya bakit mo pa sila piniplease? This realization can make you feel less important, but it can also set you free. Number 4, tanggapin mo ang negatibong feedback. Kung mahilig kang mag-please ng tao, dapat kaya mo ring tanggapin ang negatibong komento nila. Ganito kasi yan, kahit na hinuhusayan mo ang isang bagay para naman magustuhan lang nila, hindi mangyayari yon. Dahil kung minsan, ay tungkol lamang ito sa ugali nila at sa kanilang sitwasyon sa buhay ngayon at hindi tungkol sa iyong ginagawa o hindi mo ginawa. Ang ilan pang mga bagay na makakatulong sa iyo
upang matrato mo ng maayos ang negatibong komento ng ibang tao ay mag-isip ka muna bago ka sumagot. People pleasing is a negative behavior. So given na yan, na negative din ang babalik sa'yo. So huminga ka muna ng malalim. Sa pamamagitan nito, mababawasan mo ang peligro na lumobo ang sitwasyon. Ang pagpapakalma ng iyong sarili ng konti bago sumagot ay palaging isang magandang ideya. Pero tandaan mo to, pwede mo naman itong hayaan na lang. Hindi mo kailangang mag-respond sa lahat ng mga negatibong mensahe na nakukuha mo. Okay lang na hindi ka sumang-ayon. Nalaman kong ang buhay ay naging mas magaan at mas simple nang sinimulan kong tanggapin ang pananaw at ideyang ito. Number 5, mag-set ka ng boundaries sa sarili mo. Kung kaya mong magsabi ng hindi, kung may mahigpit kang boundaries, sa gayon ay magiging madaling gawin din ito sa ibang tao. At ang mga boundaries na ito ay makakatulong din sa'yo upang higit na ituon ang iyong pansin sa pinakamahalaga sa'yo. Number 6, palakasin mo ang iyong self-esteem. Self-esteem, pagpapahalaga sa sarili. Dapat solid. People pleasers are weak creatures. Nagpi-please sila ng mga tao dahil gusto nilang magpapansin. Bakit ang solidong self-esteem ay mahalaga? Kasi kung puno ka ng good habits sa buhay, hindi ka basta-bastang gagawa ng hindi nakakapagpasaya sa'yo. At sa gayon, nagiging mas natural na sabihin ang hindi kapag kailangan mo talagang sabihin. At ang pagpuna at mga negatibong salita ay magbabounce off sa'yo ng mas madali at madalas. Plus, you'll be less concerned about getting everyone else to like you all the time. Dahil ngayon, mas gusto mo na ang iyong sarili at iginalang mo na ang iyong sarili. At ang pag-aalala mo sa mga opinyon nila ay maglalaho na. Kasi natutunan mo na kung paano tanggalin ang people-pleasing habit. Number 7, mag-focus ka lang sa kagustuhan mo. Hindi pwedeng sila lang ang pinupokus mo. Kung alam mo kung ano ang pinakamahalaga para sa'yo at i-focus mo lang ng straight ang iyong isipan sa bawat araw, sa gayon, natural ka nang magsabi ng hindi at titigil ka na rin sa pagiging people-pleaser. Because now, your energy and time is mostly focused on your needs and wants. Hindi ka na maaanod sa mga taong puro na lang may pagawa sa'yo kahit hindi mo naman gusto. But how you do this practically? Ang pag-focus sa kung ano ang totoong kagustuhan mo ay hindi madali. Ngunit isang magandang pagsisimula ito. Unang hakbang, tanungin mo ang iyong sarili. Ano bang nangungunang 3 pinakamahalagang bagay sa buhay ko ngayon? Maaaring ang pinakamahalaga sa'yo ay ang negosyo mo, pamilya mo, ang iyong career, kalusugan, alagang hayop, hobbies mo, paglaro ng sport na kinahihiligan mo, pagpapabuti ng iyong buhay o pagpapasimple ng iyong buhay, at marami pang iba. Ikalawang hakbang, lumikha ka ng 1 o 3 reminders. Isulat mo ang iyong nangungunang 3 pinakamahalagang bagay sa buhay mo sa isang maliit na piraso ng papel at ilagay ito sa iyong mesa. Pwedeng sa tabi ng kama mo para ito ang unang makita mo tuwing umaga. Reminder ito sa iyo na hindi mo obligasyon ang tugunan ang kagustuhan ng ibang tao dahil ang pinakamahalaga ay ang kagustuhan ng sarili mo. Ang 2 simpleng hakbang na ito ay malaki ang naitulong sa akin upang mapanatiling straight ang aking mga prioridad. At ang isinulat ko ang palaging nag-remind sa akin na huwag magpaanod sa ipapagawa ng mga tao dahil may sarili rin akong kagustuhan at kailangan ko yung gawin.